Nang umagang iyon sa barangay San Isidro, dahan-dahang bumaba ang hamog sa lunti ang bukirin na diniligan pa ng hamog ng gabi. Ang tilaok ng mga tandang ay nag-uunahan mula sa malayo, habang ang mahinang tunog ng kampana mula sa kapilya ay tila lumulutang pa sa pagitan ng mga kumpol ng kawayan. Mula sa maliit at palikulikong daan patungo sa lumang bahay ni Lolo Carding Villanueva, ang hangin ay malamig ngunit may kakaibang bigat na para bang may itinatagong lihim na hindi pa nasasabi. 3 araw nang mahigpit na nakasara ang bahay na iyon. Ang pintong gawa sa matigas na kahoy ay nakakandado mula sa loob, maalikabok ang mga bintana, at wala ni isang palatandaan ng buhay. Si Lola Elena, ang asawa ni Lolo Carding, ay karaniwang lumalabas tuwing umaga upang magwalis ng bakuran habang binabati ang mga kapitbahay na papunta sa palengke. Ngunit ng umagang iyon, ang bakuran ay puno lamang ng mga tuyong dahon, at ang tunog ng walis tingting na dati naririnig ay tuluyan ng nawala. Bandang 8:00, nakatanggap ng tawag ang himpilan ng pulisya ng San Isidro mula kay Kapitan Berto. Nanginginig ang kanyang boses, puno ng pag-aalala. Iniulat niya na ang pamilya Villanueva ay hindi na nakikita sa labas ng kanilang bahay sa loob ng 3 araw. Maging ang binatang karaniwang tumutulong sa kanila sa bukid ay nagsabing hindi na siya tinawag para magtrabaho simula pa noong Lunes. Agad na nagtungo ang ilang mga pulis sa lugar. Ang daan patungo sa bahay ni Lolo Carding ay makitid, napapaligiran ng lunti ang palayan. Ang hangin ng umaga ay nagdadala ng amoy ng putik at basang dahon. Mula sa malayo, ang bahay ay tila isang anino ng nakaraan, nakatayo sa gitna ng taniman ng saging at matatandang kumpol ng kawayan. Ngunit habang papalapit, ang kapaligiran ay nagiging malamig at nakabibingi ang katahimikan. Si Police Corporal Jose Reyes, na mas kilala bilang Joey, isa sa mga unang dumating sa lugar, ay kumatok ng ilang beses sa pinto, ngunit walang sumasagot. Tinawag niya ang pangalan ng mga nakatira, ngunit ang kanyang boses ay bumabalik lamang mula sa mga dingding. Matapos humingi ng pahintulot mula kay Kapitan Berto, napagdesisyonan nilang sirain ang kinakalawang na padlock. Nang bumukas ang pintong kahoy, isang mabigat at maalinsangang hangin ang sumalubong sa kanila. Ang pakiramdam sa loob ng silid ay para bang tumigil ang oras. Ang amoy ng halumigmig ay humalo sa aroma ng lumang kahoy. Sa sala, isang silyang yantok ang nakatumba at may mga basag na baso sa sahig. Ang maliit na aparador kung saan itinatago ni Lola Elena ang pera mula sa pagbebenta ng kakanin ay nakabukas at walang laman. Sa maliit na altar, makapal na ang abo sa mga lalagyan ng kandila, isang tanda na matagal nang walang nagsisindi para magdasal. Lahat ay tahimik. Tanging ang tunog ng segundero ng wall clock ang maririnig, malinaw na malinaw sa nakakabinging katahimikan. Walang dugo, walang senyales ng paglalaban. Ngunit ang kapayapaang iyon ang siyang nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Tumingin si Joy sa bintana. Ang manipis na kortina ay marahang gumagalaw dahil sa hangin na para bang may isang taong dumaan sa labas. Ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas ng bakod ay nagbubulungan. May nagsasabing maaaring nagbakasyon ang pamilya. Ang iba naman ay natatakot na may masamang nangyari. Tanging si Tata Isko, isang matandang bulag na kapitbahay, ang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, hawak ang kanyang tungkod. Sa mahinang boses, sinabi niya na 2 gabi na ang nakalipas, narinig niya ang tunog ng pagtilamsik ng tubig mula sa direksyon ng palaisdaan sa likod bahay, ngunit inakala niyang hangin lang iyon. Tumingin si Joy kay Police Major Leo Santos, ang namumuno sa grupo. Nagtama ang kanilang mga mata, parehong puno ng katanungan. Walang bakas ng magnanakaw, walang tanda ng karahasan, ngunit ang buong silid ay nagsasabing mayroong nangyari. Sa kusina, mayroon pang tuyong kanin sa isang mangkok sa mesa, na para bang ang hapunan ay bigla na lamang natigil. Isang pares ng lumang sinelas ang magulo sa tabi ng pinto sa likod. Isa malaki, isa maliit. Ang lahat ng maliliit na detalyeng iyon ay tila mga mensaheng hindi pa naipaparating. Lumabas si Major Santos sa bakuran, tinitigan ang palaisdaan sa likod ng bahay. Ang tubig nito ay kulay berdeng matingkad, natatakpan ng lumot at mga kiapo. Matagal na itong hindi ginagamit. Umihip ang hangin, lumilikha ng maliliit na alon sa ibabaw. Sa di kalayuan, nagsimula nang tumaas ang araw, ngunit ang bahay ni Lolo Carding ay nanatiling nalulunod sa mahabang anino.
Ang umagang iyon sa San Isidro ay hindi isang ordinaryong umaga. Sa likod ng katahimikan, isang malaking lihim ang naghihintay na matuklasan. Nang hapong iyon, ang langit sa San Isidro ay kulay abo. Ang mga ulap ay marahang gumagalaw sa ibabaw ng palayan, at ang hangin na dati nagdadala ng ginhawa ay tila naging mabigat. Ang bahay ni Lolo Carding ay napalibutan na ng police line, habang sinisiyasat ng mga pulis ang bawat sulok ng silid. Walang bagay na nakaligtas sa kanilang mga mata. Si Lola Elena ay kilala sa barangay bilang isang masipag na tao. Tuwing umaga, nagsisindi siya ng kandila sa maliit na altar at nagdidilig ng mga bulaklak sa bakuran. Ngunit ngayon, lahat ng bulaklak sa paso ay lanta na. Ang lupa ay tuyo, na parang hindi nagalaw ng kamay sa loob ng maraming araw. Itinala ni Corporal Joy ang bawat maliit na detalye. Habang si Major Santos naman ay pinagmamasdan ang maalikabok na dingding ng bahay. Mula sa sala, pumasok sila sa silid tulugan. Sa ibabaw ng kama, ang kumot ay maayos pa ring nakatupi, ngunit may bakas ng bigat ng isang katawan sa kaliwang bahagi. Sa sahig, isang nakatuping malong ang nasa ilalim ng mesa, na para bang may nagmamadaling naghulog nito. Walang senyales ng karahasan, ngunit ang katahimikan sa silid ay napakatindi na maririnig mo ang sarili mong tibok ng puso. Matagal na tumayo si Major Santos malapit sa bintana. Tumingin siya sa labas, patungo sa taniman ng saging sa likod bahay. Ang mga puno ng saging ay marahang gumagalaw, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang mga anino nito sa lupa ay tila isang taong nagtatago. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isipan, alam niyang ang bawat bahay na mukhang payapa ay minsan ay nagtatago ng isang bagyong hindi nakikita. Sa labas ng bahay, ang mga residente ay nagkukumpulan pa rin. Si Tata Isko ay nakaupo sa isang lumang silyang yantok, hawak ang isang maliit na radyo na ubos na ang baterya. Nang lapitan siya ni Joy, bahagyang umiti ang matanda. Sinabi niya na sa gabi bago naging tahimik ang bahay, narinig niya ang mga yabag sa batuhan sa labas. Pagkatapos ay isang tunog ng tubig na parang may naghuga sa palaisdaan sa likod. Matapos iyon, ganap na katahimikan. Maingat na itinala ni Joy ang bawat salita, ngunit ang kanyang isipan ay nagsimulang mapuno ng kakaibang pakiramdam. Samantala, sa barangay hall, sinisikap ni Kapitan Berto na tawagan ang anak na lalaki ni Lolo Carding na nagtatrabaho sa Maynila. Matagal na nagring ang telepono bago ito sa wakas ay sinagot. Mula sa kabilang linya, narinig ang balisang boses ni Daniel Villanueva. Sinabi niyang 3 buwan na siyang hindi umuuwi at huling tinawagan ang kanyang ama 2 linggo na ang nakalipas. Wala raw anumang kakaiba noong mga panahong iyon. Nangako si Daniel na uwi agad sa gabing iyon. Sa sala, may natagpuan si Joey na nagpatigil sa kanyang pagsusulat. Sa ilalim ng isang maliit na mesa malapit sa silyang yantok, ay may isang lumang litrato na bahagyang punit. Sa litrato, makikita si Lolo Carding, si Lola Elena, at isang batang lalaki na mga 10 taong gulang na nakatayo sa gitna. Ang mukha ng bata ay nakatingin sa kamera na may bahagyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Sa likod ng litrato ay nakasulat sa kamay ni Lola Elena, Marco, 8 taong gulang. Ang pangalang iyon ay nagsimulang lumabas sa bibig ng mga kapitbahay. Si Marco, ang nag-iisang apo na nanirahan kasama sina Lolo Carding mula pagkabata. Kilala siyang tahimik at bihirang lumabas ng bahay. May nagsasabing matagal na siyang hindi nakikita sa paaralan. Ang ilang kabataan sa palengke ay nagsabi pang nakita nila siya sa Maynila, nagtatrabaho sa isang construction site, ngunit walang nakakaalam kung totoo. Inutusan ni Major Santos ang kanyang mga tauhan na maghanap sa buong barangay. Walang bakas ng paa sa paligid ng bahay maliban sa ilang marka ng tsinelas sa likuran. Sinundan nila ang mga bakas hanggang sa malapit sa bakod na kawayan, kung saan ang daan ay pababa patungo sa palaisdaan. Doon huminto ang mga bakas. Pagkatapos noon, tanging ang tahimik na tubig ang nagtatakip sa lahat. Habang papalubog ang araw sa likod ng bundok makiling, ang kulay kahel na sinag nito ay tumama sa ibabaw ng palaisdaan, lumilikha ng kislap na parabang ang tubig ay nagtatago ng liwanag mula sa ibang mundo. Matagal na tinitigan ni Joy ang gumagalaw na tubig. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng isang matandang mag-asawa na nawala ng walang bakas, ang tunog ng tubig na narinig ni Tata Isko, at ang isang binatang nagngangalang Marco na hindi malaman kung nasaan.
Dahan-dahang isinara ni Major Santos ang kanyang kwaderno. Alam niyang nagsisimula pa lang ang imbestigasyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may malakas siyang kutob na ang sagot ay hindi magmumula sa labas, kundi mula sa loob ng bahay na ngayoy tahimik na. Dumaan ang hangin, dala ang amoy ng putik mula sa palaisdaan, sumisingit sa pagitan ng punit na kortina. Nilamon ng gabi ang San Isidro sa isang mahabang katahimikan. Kinabukasan, malamig pa rin ang hangin sa San Isidro. Tinatakpan ng hamog ang tuktok ng bundok makiling. Sa palayan, tanging mga anino ng mga magsasaka ang makikita na nagsisimula ng magtrabaho. Sa bakuran ng bahay ni Lolo Carding, nakalatag pa rin ang police line, habang ang isang team mula sa Laguna Provincial Police Office ay dumating upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Nakatayo si Major Santos sa harap ng bahay, hawak ang isang folder ng mga ulat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa tahimik na daan ng barangay. Ayon sa ulat kagabi, walang senyales ng pagnanakaw. Walang mahahalagang bagay na kinuha maliban sa kaunting pera. Lahat ng alahas ni Lola Elena ay nasa tamang lalagyan pa. Dahil dito, nakumbinsi si Santos na ang motibo ay hindi pagnanakaw. May iba pang dahilan. Tumingin siya kay Joy na kausap ang kapitan ng barangay. May bagong balita si Kapitan Berto. Isang nagtitinda ng gulay sa palengke ang nagsabing 3 araw bago mawala ang pamilya. Nakita niya si Marco na nagmamadaling naglalakad patungo sa pangunahing kalsada, may maliit na bag sa likod. Hindi lumingon ang bata nang tawagin, maputla ang mukha, at walang laman ang mga mata, na para bang may mabigat na pasanin. Simula noon, wala nang nakakita sa kanya. Agad na nagpadala si Major Santos ng 2 tauhan sa Maynila upang subaybayan ang posibleng kinaroroonan ni Marco. Ayon sa punong guro ng eskwelahan, mahigit 1 buwan nang huminto sa pag-aaral si Marco. Kilala siyang matalino ngunit laging nag-iisa. Ang ilang mga kaklase niya ay nagsabing minsan ay nagalit si Marco nang tuksuhin tungkol sa kanilang mahirap na pamilya. Inamin ng kanyang class advisor na minsan niyang nahuli si Marco na may dalang malaking halaga ng pera, ngunit ayaw ipaliwanag ng bata kung saan ito nanggaling. Sa himpilan ng pulisya, nagsimulang mabuo ang mga datos. Lumitaw ang pangalang Marco Villanueva sa listahan ng mga teenager na madalas magtrabaho ng kung ano-ano sa paligid ng Cubao Bus Terminal. Binasa ni Joy ang mga tala ng may mabigat na damdamin. Naiisip niya ang isang 16 na taong gulang na bata na naglalakad sa gitna ng magulong lungsod, walang direksyon, walang pamilya. Sa katahimikan, naalala niya ang sariling kapatid na naligaw din sa madilim na buhay dahil sa kakulangan ng pagmamahal. Samantala, sa San Isidro, lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Iba't ibang kwento na ang kumakalat. May nagsasabing nag-abroad ang pamilya ni Lolo Carding. Mayroon ding nagbubulungan na biktima sila ng mga misteryosong magnanakaw. Si Tata Isko ay nakaupo lamang sa kanyang beranda, nakikinig sa lahat ng kwento nang hindi nagsasalita. Sa tuwing dadaan ang hangin na dala ang tunog ng tubig mula sa likod bahay, naninikip ang kanyang mukha na para bang may naririnig siyang siya lang ang nakakaintindi. Kinaumagahan, nakatanggap si Joy ng balita mula sa team sa Maynila. Isang may-ari ng karinderya malapit sa terminal ang nagsabing nakakita siya ng isang payat na binata na may mga katangiang katulad ni Marco. Bumili raw ito ng pansit canton at murang sigarilyo at matagal na umupo sa isang sulok. Nang tanungin, maikli lang ang sagot ng bata na taga San Isidro siya. Mula ng gabing iyon, hindi na bumalik ang bata. Matagal na tinitigan ni Major Santos ang ulat. Ang bawat piraso ng impormasyon ay parang maliliit na bubog, hindi sapat upang makabuo ng isang buong larawan. Ngunit, isang bagay ang nagsimulang luminaw, buhay pa si Marco. Isang mas mabigat na tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Bakit hindi siya bumabalik? Tumatakas ba siya dahil sa takot o may itinatago siya? Pagsapit ng gabi, nagpa siya si Santos na personal na pumunta sa Maynila. Sinamahan siya ni Joy. Ang biyahe ay tumagal ng halos 2 oras. Ang palikulikong daan patungo sa lungsod ay tahimik. Ang mga ilaw ng sasakyan ay paminsan-minsan ay tumatama sa mga puno. Sa buong biyahe, naalala ni Santos ang kanyang pagkabata sa probinsya. Alam niya na ang katahimikan ng gabi ay minsan nagtatago ng mga kwentong ayaw ng balikan.
Dumating sila sa Barangay Santolan sa Pasig, isang siksikang lugar na may mga hanay ng mga paupahang bahay at maliliit na pabrika. Ang amoy ng usok at tunog ng mga makina ay maririnig mula sa malayo. Ipinakita ni Joey ang litrato sa ilang mga tanod, ngunit lahat ay umiling. Sa huli, isang parking attendant ang nakaalala na may isang binatang katulad ni Marco na madalas dumating na may dalang itim na bag. Minsan ay kasama raw nito ang dalawang lalaking mas matanda na nakatira sa isang lumang paupahang bahay malapit sa pabrika. Hiningi ni Santos ang address. Ang bahay ay yari sa tabla. Isang maliit na bumbilya ang nakasabit sa beranda. Ang madilim na liwanag ay tumatago sa mga butas sa dingding. Walang senyales ng buhay sa loob, ngunit sa sahig sa harap ay may mga bagong upos ng sigarilyo. Lumuhod si Santos, hinawakan ang sahig, mainit pa. Dahan-dahan siyang tumayo habang tinitingnan si Joy. Pareho nilang naramdaman na malapit na sila sa kanilang hinahanap. Umihip ang hangin ng gabi, dala ang alikabok ng kalsada at amoy ng krudo mula sa pabrika. Mula sa malayo, narinig ang mahinang tunog ng kampana para sa Angelus. Tumingin si Santos sa madilim na langit at sinabing, ang bawat nawawalang bata ay may dalang kwentong gustong itago ng mundo. Hindi niya alam kung ano ang kanilang matutuklasan, ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niyang ito pa lang ang simula ng isang bagay na mas madilim. Nang gabing iyon, mabigat ang hangin sa Santolan. Ang madilim na ulap ay nakabitin sa ibabaw ng mga pabrika na gumagana pa. Ang dagundong ng mga makina mula sa malayo ay parang tibok ng puso ng lungsod na hindi natutulog. Si Major Santos at Corporal Joey ay nakatayo sa harap ng lumang paupahang bahay na binanggit ng parking attendant. Ang bahay ay tahimik. Ang pintura sa dingding ay natutuklap na at ang bintana ay natatakpan ng maruming tela. Sa paligid ay may ilang bahay pa na ang mga nakatira ay mahimbing ng natutulog. Sumenya si Santos kay Joey na suriin ang paligid. Dahan-dahan silang humakbang sa makitid na bakuran na puno ng mga basurang plastik. Mula sa likod ng manipis na dingding, narinig ang isang taong marahang umuubo at pagkatapos ay katahimikan. Idinikit ni Joey ang kanyang tainga sa dingding, tinitiyak na may tao sa loob. Pagkatapos ay kumatok siya ng 3 beses. Walang sagot. Ang ika-4 na katok ay sinagot ng isang mabigat na boses mula sa loob, nagtatanong kung sino ang kumakatok. Ipinakilala ni Santos ang kanilang sarili bilang mga pulis mula sa Laguna at humingi ng pahintulot na makipag-usap. Bahagyang bumukas ang pinto. Isang binatang may magulong buhok at mapupulang mata ang lumitaw. Ang kanyang mukha ay seryoso, payat ang katawan, at ang amoy ng sigarilyo at alak ay humalo sa masikip na hangin. Nagpakilala ang lalaki bilang si Rico. Matapos tanungin ng ilang bagay, dahan-dahang tumango si Rico at inamin na kilala niya si Marco. Ayon sa kanya, ilang araw na tumira si Marco sa kanila, kasama ang isa pa nilang kasama, ngunit umalis na ito 2 gabi na ang nakalipas. Humingi ng karagdagang detalye si Santos. Ikinuwento ni Rico na dumating si Marco na pagod, may dalang bag na naglalaman ng damit at kaunting pera. Sinabi raw ng bata na naghahanap siya ng trabaho at ayaw nang bumalik sa probinsya. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang magbago si Marco. Madalas siyang tahimik, kung minsan ay kinakausap ang sarili, at kung minsan ay nakatingin sa labas ng bintana. Isang gabi, umuwi si Marco na basang-basa ang damit. Nang tanungin ni Rico kung saan siya galing, sinabi lamang ni Marco na narinig niya ang tunog ng tubig mula sa malayo. Pagkatapos noon, nagsara na siya sa sarili. Dahil sa testimonya na iyon, nagkatinginan sina Santos at Joey. Naramdaman nilang may mas malalim pa rito kaysa sa isang teenager na naglayas. Humingi ng pahintulot si Santos na suriin ang silid kung saan natulog si Marco. Ang silid ay madilim, pinailawan lamang ng isang maliit na bumbilya sa sulok. Sa sahig ay may ilang piraso ng papel, mga balat ng pagkain, at isang maliit na kwaderno na walang pabalat. Pinulot ni Joey ang kwaderno. Sa loob nito ay may mga sulat kamay na hindi maayos. Ang mga sulat ay parang mga tala-arawan na naglalaman ng maikling pangungusap na mahirap basahin. Isa sa mga ito ay nagsasabing, gusto kong matulog ng mahimbing para hindi na marinig ang tunog ng tubig. May isa pang sulat na nagsasabing, hindi ko alam kung bakit sila nakatingin sa akin mula sa ilalim ng tubig. Dahan-dahang isinara ni Santos ang kwaderno.
Nanikip ang kanyang dibdib. Nang palabas na sila, may idinagdag si Rico na lalong nagpatahimik sa gabing iyon. Sinabi niya na bago umalis si Marco, matagal itong umupo sa harap ng bahay, nakatingin sa madilim na kalsada habang umiiyak. Sinabi raw niya kay Rico na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag, tumayo si Marco at naglakad palayo patungo sa terminal. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Tumingin si Santos sa labas. Ang kalsada sa harap ng bahay ay walang tao. Tanging ang ilaw poste ang kumikislap sa gitna ng hamog. Alam niyang mas malinaw na ngayon ang direksyon ng kanilang paghahanap. Nasa paligid pa rin ng Maynila si Marco. Itinala ni Joey ang lahat ng impormasyon at inilagay ang maliit na kwaderno sa isang plastic bag. Ang bagay na iyon ay maaaring maging susi na magbubuka sa buong misteryo. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, nagsimulang umulan. Ang mga patak nito ay tumama sa bubong na yero, lumilikha ng maliit na dagundong. Huminto sandali si Santos sa gilid ng kalsada, nakatingin sa langit. Naalala niya ang mga salita ni Lola Elena sa isang lumang sulat na natagpuan sa bahay ni Lolo Carding. Isang sulat na naglalaman ng panalangin para sa kanyang apo na lumaking mabuting bata. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, naramdaman kung gaano kanipis ang pagitan ng pagmamahal at pagkawala. Nang gabing iyon, sa ilalim ng ulan sa Santolan, ang mga anino ng nakaraan ay tila sumasayaw sa basang kalsada. Sa puso ni Santos, lumago ang isang paniniwala na si Marco ay hindi lamang nagdadala ng isang lihim, kundi pati na rin ng isang sugat na hindi pa naghihilom. Ipinangako niya sa kanyang sarili, anuman ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito, hahanapin niya ito. Kahit na kailangan niyang lakarin ang bawat madilim na eskinita sa lungsod na hindi natutulog. Habang ipinagpapatuloy ng mga investigador ang paghahanap sa lungsod, ang barangay San Isidro ay muling binalot ng katahimikan. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga sanao sa daan ng lupa at ang tunog ng mga palaka ay maririnig sa bawat sulok ng palayan. Ang bahay ni Lolo Carding ay selyado pa rin. Ngunit, hindi tumitigil ang mga residente sa pag-uusap tungkol sa nawawalang matandang mag-asawa. Sa tindahan ng kape, pinag-uusapan ng mga kalalakihan ang posibilidad ng pagnanakaw. Habang ang mga kababaihan sa palengke ay pinag-uusapan ang sumpa ng palaisdaan sa likod bahay na matagal nang hindi nagagalaw. Si Tata Isko ay nakaupo sa beranda ng kanyang bahay na nakaharap sa taniman ng saging ni Lolo Carding. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tungkod na kawayan, matalas ang kanyang pandinig sa bawat tunog. Nang umagang iyon, narinig niya ang mga yabag ng isang taong dumaan sa harap ng kanyang bahay. Ang mga yabag ay magaan, parang sa isang binata. Marahan siyang tumawag, ngunit walang sumagot. Tanging ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon at ang lagaslas ng tubig mula sa direksyon ng palaisdaan ang narinig niya. Kinaumagahan, bumalik ang ilang pulis upang suriin ang likod bahay. Si Joy ang namuno sa pagsisiyasat sa pagkakataong ito. Dala nila ang mga kagamitan para sa dokumentasyon. Sa likod ng bahay, mataas ang mga damo, tinatakpan ang maliit na daanan patungo sa palaisdaan. Inutusan ni Joy ang 2 tauhan na linisin ang lugar. Nang matabas ang mga damo, lumitaw ang maliliit na bakas ng paa na bahagyang natakpan na ng putik. Ang mga bakas ay diretsong patungo sa gilid ng palaisdaan na ang tubig ay kulay berdeng matingkad. Dati, ginagamit ni Lolo Carding ang palaisdaan para mag-alaga ng isda. Ngunit, mula nang magkasakit si Lola Elena, hinayaan na itong walang laman. Walang nangahas na maligo o mamingwit doon dahil itinuturing itong may engkanto. Madalas sabihin ng mga residente na nilalamon ng palaisdaan ang sarili nitong anino. Dahil sa tuwing may isang taong tatayo sa gilid nito, ang refleksyon sa tubig ay tila naiiba. Tinitigan ni Joy ang tubig na may maliliit na alon, pakiramdam niya ay may isang bagay sa ilalim ng ibabaw na sumisilip. Lumuhod siya, kumuha ng isang mahabang sanga at hinalo ang ibabaw ng tubig. Ang amoy ng mabahong putik ay tumama sa kanyang ilong. Isang palaka ang tumalon mula sa pagitan ng mga bato na ikinagulat ng isang pulis. Ngunit walang ibang lumitaw. Muling tumayo si Joy, huminga ng malalim. Hindi mapakali ang kanyang puso, na para bang ang palaisdaan ay nagtatago ng higit pa sa tubig at lumot. Habang naglalakad sa paligid ng bakuran, napansin ni Joy ang isang lumang bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga.
Sa ibabaw nito ay may bakas ng isang kinakalawang na tasang metal at isang maliit na walis tingting na halos sira na. Hinawakan niya ang ibabaw nito. Mayroon pa ring kaunting basang alikabok na parang ginamit kamakailan. Sa sandaling iyon, dumating si Tata Isko, inaalalayan ng isang residente. Tumayo ang matanda malapit kay Joy. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa direksyon ng palaisdaan kahit na ang kanyang mga mata ay walang nakikita. Sinabi niya sa mahinang boses na noong nakaraang gabi, narinig niya ang tunog ng tubig sa lugar na iyon. Hindi tunog ng ulan, kundi parang may isang taong sumasalok ng tubig gamit ang isang malaking timba. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng isang mabigat na bagay na inihulog sa palaisdaan. Matapos iyon, katahimikan. Tinitigan siya ni Joy na maihalong pagtataka. Maingat niyang itinala ang lahat ng sinabi nito. Ang testimonya ni Tata Isko ay nag-ugnay sa isang bagay sa kanyang isipan. Naalala niya ang talaarawan na natagpuan sa silid ni Marco sa Santolan, tungkol sa tunog ng tubig at ang tingin mula sa ilalim. May nakakatakot na pagkakatulad. Si Major Santos, na dumating ng hapong iyon, ay nakinig sa ulat ni Joey na may seryosong mukha. Nagsimula nang lumubog ang araw sa likod ng bundok. Ang kulay kahel na liwanag ay tumagos sa mga dahon at tumama sa ibabaw ng palaisdaan. Matagal na tumayo si Santos sa gilid ng tubig, tinititigan ang refleksyon ng kanyang sariling mukha na gumagalaw kasama ng mga alon. Marahan niyang tinanong si Joy, sa tingin mo ba, posibleng may nakatago sa ilalim niyan? Dahan-dahang tumango si Joy. Muling tinitigan ni Santos ang tubig na dahan-dahang dumidilim. Alam niyang hindi pa oras para galawin ang kailaliman nito, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na ang sagot sa lahat ng misteryo ng San Isidro ay naroroon sa ilalim ng tahimik na palaisdaan, naghihintay na magkwento. Tinakpan ng gabi ang barangay ng manipis na hamog at ang tunog ng mga kuliglig ay nag-uunahan sa malayo. Sa loob ng bahay ni Tata Isko, isang gasera ang nagbibigay ng madilim na liwanag, nagpapakita ng anino ng matandang nakaupo mag-isa habang bumubulong ng dasal. Mula sa bintana, narinig niya muli ang tunog ng tubig, mahina ngunit totoo. Mapait siyang humiti at marahang sinabi na ang nawawala ay hindi laging umaalis, kung minsan ay nagtatago lamang sa lugar na pinakamalapit sa sarili nitong tahanan. Mabilis na bumaba ang gabi sa San Isidro. Ang mga itim na ulap ay nakabitin, tinatakpan ang barangay na parang isang madilim na tela na nagtatago ng isang lihim. Sa maliit na outpost malapit sa barangay hall, nakaupo si Joy kasama ang dalawang batang pulis, nakatingin sa malakas na buhos ng ulan. Kumidlat sa malayo, sa direksyon ng bundok, at bawat kidlat ay nagpapakita ng maikling liwanag sa police line sa bahay ni Lolo Carding. Kararating lang ni Santos mula sa lungsod. Basa ang kanyang sapatos at raincoat, ngunit nananatiling kalmado ang kanyang mukha. Inilapag niya ang isang folder sa mesa at umupo, tinitigan si Joey ng malalim. Dala niya ang balita tungkol sa paunang pagsusuri sa kwaderno ni Marco. Ang mga sulat dito ay tugma sa testimonya ni Rico, ang kanyang kaibigan sa Santolan. Ngunit, may isang bagong bagay na nagpatahimik kay Santos ng matagal bago magsalita. Sa huling pahina ng kwaderno, may isang maikling pangungusap na isinulat gamit ang ibang tinta. Ang pangungusap ay nagsasabing, tinatawag nila ako mula sa tubig. Paulit-ulit niya itong binasa sa buong biyahe pauwi, sinusubukang unawain ang kahulugan nito. Alam niyang may itinatagong si Marco na hindi niya kayang sabihin. Isang bagay na maaaring nangyari bago pa siya pumunta sa lungsod. Tumingin si Joy sa labas ng bintana. Lalong lumakas ang ulan, at sa malayo, ipinakita ng kidlat ang anino ng lumang bahay ni Lolo Carding na nakatayo sa gitna ng taniman ng saging. Naalala niya muli ang palaisdaan sa likod ng bahay. Sa tuwing umuulan, tiyak na umaapaw ang tubig sa palaisdaan, tinatakpan ang maliit na daanan sa gilid nito. Naramdaman niyang may dapat silang gawin sa gabing iyon. Nag-aalangan si Santos sa simula, ngunit sa huli ay pumayag din. Nagsuot silang dalawa ng raincoat at nagsindi ng flashlight. Sa ilalim ng malakas na ulan, naglakad sila patungo sa bahay ni Lolo Carding. Dumadaloy ang tubig sa daan ng lupa, ginagawang madulas ang bawat hakbang. Ang hangin ay malamig, tumatago sa balat. Ngunit matatag ang kanilang mga hakbang. Nang makarating sila sa likod bahay, kumidlat ng malapit, nagbibigay liwanag sa buong palaisdaan sa loob ng isang segundo.
Sa kislap ng liwanag na iyon, sigurado si Joey na may nakita siyang gumalaw sa ibabaw ng tubig. Huminto sila sa gilid ng palaisdaan. Ang ulan ay lumilikha ng malalakas na alon, sinisira ang kanilang sariling mga anino. Itinutok ni Santos ang flashlight sa gitna ng palaisdaan. Walang malinaw na makita, tanging mga lumot na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Ngunit sa kaliwang bahagi, malapit sa isang malaking bato, may isang bagay na kahina-hinala. Bumaba si Joy sa maliit na pampang at sinuri ito. Sa ilalim ng putik, natagpuan niya ang isang lumang lubid na bahagyang nakabaon. Ang dulo nito ay putol na para bang hiniwa ng isang matalim na bagay. Maingat na pinagmasdan ito ni Santos. Itinala niya ang lokasyon at kinuhaan ng litrato. Bahagyang nanginig ang kanyang puso, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa malakas na kutob na ang lubid na iyon ay hindi pag-aari ng isang dumadaan lang. Naalala niya muli ang ulat ni Tata Isko tungkol sa tunog ng isang mabigat na bagay na inihulog sa tubig ng gabing iyon. Lahat ay nagsimulang magkaugnay. Nang pabalik na sila sa kalsada, may narinig si Joey mula sa loob ng bahay. Isang tunog ng metal na nahulog, parang isang kutsara na tumama sa sahig. Tumakbo sila papasok. Sa sala, itinutok nila ang kanilang flashlight sa altar. Isang tasa ng tubig na dati walang laman ay ngayon ay may kaunting tubig ulan na tumutulo mula sa butas na bubong. Ngunit ang kakaiba, sa gilid ng tasa ay may isang maliit na bakas ng kamay na nakadikit sa alikabok. Matagal na tumayo si Santos, tinitingnan ang bakas. Hindi siya nagsalita, tinitingnan lamang ito na may matalas na mga mata na dahan-dahang napupuno ng mga anino ng nakaraan. Napagtanto niya na ang bawat bahay ay nagtatago ng mga alaala na kayang tawagin pabalik ang sinuman, kahit mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Isinara ni Joey ang kanyang kwaderno at tumingin sa direksyon ng palaisdaan na nagsisimula ng huminahon. Umuulan pa rin, ngunit ang tunog nito ngayon ay parang isang mahinang bulong mula sa lupa na nagtatago ng isang lihim. Sa ilalim ng huling kidlat ng gabing iyon, marahang sinabi ni Santos na anuman ang itinatago ng tubig, balang araw ay aahon din ito sa ibabaw. At kapag dumating ang araw na iyon, wala nang lugar para magtago. Ang umaga sa San Isidro ay mas malamig kaysa karaniwan. Matapos ang magdamag na ulan, ang hamog ay nakabitin sa ibabaw ng palayan at tinatakpan ang tuktok ng burol sa malayo. Ang bahay ni Lolo Carding ay mahigpit pa ring binabantayan. Ngunit nang umagang iyon, dumating si Joy na may dalang bagong balita. Habang nililinis niya ang isang maliit na aparador sa silid ni Lola Elena, natagpuan niya ang isang lumang dilaw na sobre na nakasingit sa likod ng isang kumot. Halos sira na ito dahil sa katagalan. Ngunit sa isang sulok, makikita pa rin ang isang pinong sulat kamay na may asul na tinta na nagsasabing, para kay Marco. Maingat na tinanggap ni Santos ang sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan, natatakot na mapunit ang marupok na papel. Sa loob nito ay isang mahabang sulat na isinulat ng kamay ng isang babae. Ang tinta ay nagsisimula ng kumupas, ngunit bawat letra ay malinaw pa ring nababasa. Nagsimula ang sulat sa isang mapagmahal na tawag, Marco, aking munting apo, ang ipinagmamalaki ni Lola. Dahan-dahang binasa ni Santos at ang silid ay naging tahimik. Sa sulat, isinulat ni Lola Elena ang kanyang pangulila sa kanyang anak at apo. Ikinuwento niya na tuwing hapon ay umuupo siya sa beranda, naghihintay kay Marco na umuwi mula sa eskwela. Alam niyang tahimik ang kanyang apo at madalas na nalulungkot mula nang maghiwalay ang mga magulang nito. Isinulat niya na gabi-gabi siyang nagdarasal na sana ay hindi maramdaman ni Marco na siya ay pinabayaan. Ngunit sa huli ng sulat, may isang pangungusap na nagpanginig sa dibdib ni Santos. Isinulat ni Lola Elena na natatakot siyang mawala si Marco, hindi dahil sa kanyang katandaan, kundi dahil nararamdaman niyang dahan-dahang lumalayo ang kanyang apo sa bahay at sa kanya. Dahan-dahang isinara ni Santos ang sulat. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa silid. Nakatayo si Joy sa sulok ng silid na may blankong tingin. Alam niyang ang nilalaman ng sulat ay hindi lamang isang mensahe ng pamilya, kundi isang piraso ng kaluluwa ng isang lola na sinusubukang pigilan ang oras upang hindi masyadong lumayo ang kanyang apo. Sumandal si Santos sa dingding, nakatingin sa labas ng bintana. Sa labas, nagsimulang sumilip ang araw sa likod ng hamog. Naalala niya ang mga salita sa sulat kanina,
na ang bawat batang naliligaw ng landas ay nangangailangan lamang ng isang taong makikinig sa kanyang iyak ng walang panghuhusga. Huminga siya ng malalim at marahang sinabi na marahil si Marco ay hindi lamang tumatakas mula sa isang pagkakamali, kundi pati na rin sa isang pagsisisi na matagal nang lumaki bago pa man mangyari ito. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang kapitan ng barangay na may dalang balita na si Daniel, ang ama ni Marco, ay dumating na sa barangay. Ang lalaki ay mukhang pagod, ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagsisisi. Pumasok siya sa bahay na may mabibigat na hakbang. Nang makita ang sulat sa kamay ni Santos, matagal siyang yumuko. Ibinigay ni Santos ang sulat ng walang imik. Dahan-dahang binasa ito ni Daniel. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Sinabi niya sa paos na boses na ang kanyang ina ay laging nagsusulat ng mga liham para kay Marco sa tuwing nagagalit o nalulungkot ang bata, ngunit hindi niya kailanman naibigay ang mga ito. Ang natagpo ang sulat ay marahil ang huli. Sa labas ng bahay, naglakad si Joy patungo sa likod bahay. Tinitigan niya ang palaisdaan na ng umagang iyon ay mas tahimik kaysa karaniwan. Ang ibabaw nito ay sumasalamin sa kulay abong langit at sa anino ng mga dahon ng saging na marahang gumagalaw. Binuksan niya ang kanyang kwaderno at isinulat ang isang maliit na pangungusap. Ang tubig sa palaisdaan na ito ay hindi lamang nagtatago ng mga lihim, kundi pati na rin ng mga alaala. Kinaumagahan, nagpasya si Santos na tipunin ang lahat ng natuklasan sa araw na iyon sa outpost. Tinitigan niya ang litrato ng pamilya na kupas na, ang sulat ni Lola Elena na basa sa dulo, at ang talaarawan ni Marco na isinulat gamit ang itim na tinta. Ang tatlong ito ay tila nagsasalita sa katahimikan, bumubuo ng isang kwento tungkol sa pag-ibig na naging sugat dahil sa distansya at kalungkutan. Pagsapit ng gabi, nang pauwi na si Santos, muli niyang tinitigan ang bahay. Ikinabit ng mga pulis ang isang ilaw sa bakuran. Ang liwanag nito ay kulay dilaw, nagbibigay diin sa mamasa-masang dingding na kahoy. Matagal siyang tumayo doon at marahang sinabi na ang bahay na ito ay hindi dapat maging isang lugar ng takot, kundi isang lugar kung saan may isang taong babalik. Sa di kalayuan, umalingaw ang tawag para sa pagdarasal ng gabi mula sa maliit na kapilya. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa at ang natirang ulan kagabi. Sa liwanag ng takipsilim na iyon, naramdaman ni Santos ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa loob ng maraming taon niyang pagtatrabaho, isang pakiramdam ng habag na napakamakatao. Alam niyang mahaba pa ang imbestigasyon, ngunit sa likod ng bawat ebidensya ngayon ay may isang mukha, may pag-ibig, at may pagsisising naiwan. At marahil sa isang tahimik na lugar tulad ng palaisdaan sa likod bahay, lahat ng damdaming iyon ay naghihintay na maikwento. Ang langit sa Maynila ng hapong iyon ay kulay tanso. Ang kalsada ay basa mula sa katatapos na ulan at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng usok na may halong basang lupa. Si Major Santos, kasama si Joy, ay nakaupo sa loob ng isang police car sa harap ng Cubao Bus Terminal, muling tinitingnan ang kupas na litrato ni Marco. Nakatanggap sila ng impormasyon na may isang taong kamukha ni Marco na nakita sa paligid ng terminal nitong nakaraang linggo, nagtatrabaho bilang kargador. Lumabas si Joy sa sasakyan, naglakad sa gitna ng maraming tao. Ang ingay ng mga busina at mga nagtitinda sa bangketa ay pumuno sa hangin. Ipinakita niya ang litrato sa ilang driver ng jeep. Ngunit karamihan ay umiling lang. Isang nagtitinda ng kanin sa isang sulok ng terminal ang sa wakas ay nakilala ang mukha. Sinabi niya na ang bata sa litrato ay madalas dumating tuwing gabi para bumili ng itim na kape na walang asukal, kung minsan ay tahimik na nakaupo sa isang sulok hanggang hating gabi. Malungkot daw ang mukha nito at madalas na nakatingin sa tahimik na kalsada sa likod ng terminal. Agad na nagtungo sina Santos at Joy sa lugar na tinukoy. Ang lugar ay madilim, pinailawan lamang ng isang kumikislap na ilaw poste. Sa gitna ng mga tumpok ng karton, natagpuan ni Joy ang isang nakatuping itim na jacket. Sa bulsa nito ay isang maliit na piraso ng papel na bahagyang basa, na may nakasulat na pangalan ni Lola Elena sa nanginginig na letra. Matagal na tinitigan ni Santos ang papel, lumilipad ang kanyang isip. Alam niya na ang malaking pangulila ay maaaring magdulot ng pagkaligaw sa isang tao sa pagitan ng alaala at katotohanan. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa Santolan, ang lugar kung saan huling nakita si Marco. Doon, muli nilang nakausap si Rico na mas kalmado na ngayon.
Sinabi niya na minsan ay nabanggit ni Marco na gusto niyang umuwi, ngunit natatakot dahil may nagawa siyang hindi mapapatawad. Hindi alam ni Rico ang ibig sabihin nito. Naaalala lang niya na umiiyak si Marco habang sinasabing naririnig niya ang isang boses mula sa palaisdaan tuwing gabi, isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Matapos ang gabing iyon, nawala na si Marco. Tumingin si Santos sa papalubog na araw. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang isang teorya na mahirap tanggapin. Inutusan niya si Joy na tawagan ang team sa San Isidro upang muling tiyakin ang kalagayan ng palaisdaan sa likod bahay, kasama na ang pagsasagawa ng isang paunang pagsisid kung kinakailangan. Nararamdaman niyang may naghihintay doon na matuklasan, isang bagay na hindi na maaaring pagtakpan ng dasal at katahimikan. Nang gabing iyon, nanatili sila sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Hindi makatulog si Joy. Tinitigan niya ang litrato ni Marco na nakalatag sa mesa at pakiramdam niya ay tumitingin pabalik ang mga mata ng bata, puno ng pagsisisi at takot. Naalala niya ang kanyang kapatid na dati ring umalis ng bahay at bumalik na may dalang pagsisisi lamang. Huminga ng malalim si Joy. Sa labas ng bintana, muling nagsimulang umulan, mahina ngunit tuloy-tuloy. Kinabukasan, nakatanggap sila ng balita mula sa team sa San Isidro. Isang residente na naglilinis ng kanyang hardin malapit sa bahay ni Lolo Carding ang nakahanap ng isang piraso ng tela na kulay asul sa gilid ng palaisdaan. Ang tela ay katulad ng damit na madalas isuot ni Lola Elena. Tinitigan ni Santos ang ulat sa katahimikan. Alam niyang ang natuklasan ay hindi isang pagkakataon lamang. Agad silang bumalik sa barangay. Ang biyahe ay tahimik. Ang kalsada ay madulas dahil sa ulan at ang hamog ay mababa sa mga dalisdis ng bundok. Pagdating nila sa San Isidro, ang barangay ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga manok at ang pag-umpugan ng mga kawayan na hinihipan ng hangin ang maririnig. Bumaba si Santos mula sa sasakyan, naglakad patungo sa bahay ni Lolo Carding na ngayon ay mas madilim pa kaysa dati. Naghihintay si Joy sa likod bahay kasama ang ilang residente. Sa kanilang mga kamay ay may mga timba at mga kawit na bakal. Lumapit si Santos at tinitigan ang palaisdaan na ang tubig ay matingkad. Inutusan niya na suriin muna ng maigi ang paligid ng palaisdaan. Dalawang residente ang bumaba sa tubig na hanggang tuhod, hinalo ang ibabaw gamit ang mga patpat na kawayan. Hindi nagtagal, isa sa kanila ang bahagyang sumigaw. Nakahanap siya ng isang matigas na bagay sa ilalim ng putik. Nang iangat ang bagay, ito pala ay isang lumang kinakalawang na timba. Sa loob nito ay may mga bato at isang piraso ng lubid lamang. Ngunit alam ni Santos na hindi ito isang maliit na bagay. Naalala niya muli ang sinabi ni Tata Isko tungkol sa tunog ng timba at isang mabigat na bagay na nahulog sa tubig. Lahat ay nagsimulang tumuturo sa isang partikular na oras, ang gabi kung kailan nawala ang pamilya. Pagsapit ng hapon, halos lumubog na ang araw sa likod ng mga puno. Ang kulay kahel na liwanag ay tumagos sa pagitan ng mga ulap, tumama sa tubig ng palaisdaan na ngayon ay may maliliit na alon. Matagal na tumayo si Santos doon, hinahayaan ang hangin na dumampi sa kanyang mukha. Alam niya na anuman ang naghihintay sa ilalim, malapit ng lumitaw. Tumingin siya kay Joy at marahang sinabi na ang katotohanan ay laging may sariling paraan upang lumitaw, kahit mula sa pinakatahimik na tubig. Nang gabing iyon, ang buong barangay San Isidro ay muling naging tahimik. Ngunit para kina Santos at Joy, ang katahimikan ay hindi na pareho. Sa loob nito, may isang pangakong kailangang tuparin, ang pangakong hanapin si Marco, buhay man o patay, at magdala ng kapayapaan sa bahay na matagal nang nawala ng tunog ng panalangin. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa San Isidro, parang isang kortina na isinasara sa isang lumang entablado. Sa bakuran ng bahay ni Lolo Carding, nagtayo ang mga pulis ng isang maliit na tolda sa ilalim ng puno ng mangga upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat kinabukasan. Ang hangin ay mamasa-masa. Ang amoy ng basang lupa ay humalo sa aroma ng hinog na saging mula sa hardin sa likod. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang gasera, nakaupo si Santos na tinititigan ang palaisdaan habang hawak ang kwaderno ni Marco. Ang tunog ng mga kuliglig ay nag-uunahan sa malayo. Kausap ni Joy ang kapitan ng barangay, tinitiyak na ang lugar ay binabantayan upang walang sinumang residente ang lumapit. Matapos maging kalmado ang lahat,
lumapit siya kay Santos na tahimik pa rin. Tinanong ni Joy, susubukan ba nating sumisid ngayong gabi? Ngunit umiling lamang si Santos. Sinabi niya sa mahinang boses na minsan, ang katotohanang pilit na inilalabas sa dilim ng gabi ay nagdaragdag lamang ng sugat. Muling binuksan ni Santos ang bahagyang basang kwaderno. Ang liwanag ng gasera ay tumama sa papel. Binasa niya ang isang pangungusap na halos hindi na mabasa, isang maliit na sulat na aantig sa puso ng sinumang makakabasa nito. Gusto kong umuwi, pero takot ako. Ipinikit ni Santos ang kanyang mga mata, naramdaman ang kahulugan ng pangungusap na iyon na tumagos sa kanyang dibdib. Alam niya na ang bawat batang nawawala sa landas ay may katulad na pangungusap sa kanilang puso, ngunit hindi lang nasasabi. Sa kabilang dako, dumating si Tata Isko, inaalalayan ng isang binata. Dala ng matanda ang isang termos ng tubig at isang dakot ng insenso. Inilapag niya ito sa lupa at dahan-dahang umupo. Lumapit si Santos, tinanong kung bakit siya dumating sa gabi. Sa isang kalmadong ngiti, sumagot si Tata Isko na mula pa kaninang hapon, naririnig niya ang isang boses na parang may tumatawag mula sa direksyon ng tubig. Isang mahinang boses, ngunit hindi siya pinapatulog nito. Nagkatinginan sina Santos at Joy. Pareho silang tahimik. Muling nagsimulang umambon. Tinakpan ni Joy ang gasera upang hindi mamatay ang apoy. Sa madilim na liwanag, ang mukha ni Tata Isko ay parang isang anino ng nakaraan na bumalik. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa pagkabata ni Marco. Sinabi niya na dati, madalas umupo si Marco sa gilid ng palaisdaan habang pinapatugtog ang isang maliit na melodya na siya mismo ang gumawa. Simple lang ang melodya, 3 nota lamang, ngunit laging pareho sa tuwing pinapatugtog. Naalala niya na sa gabi bago mawala ang pamilya, narinig niya ang parehong melodya mula sa direksyon ng palaisdaan. Ngunit walang sinuman doon. Tinitigan ni Santos ang ibabaw ng tubig na ngayon ay bahagyang nanginginig dahil sa ulan. Nag-isip siyang mabuti. Lahat ng senyales ay laging bumabalik sa palaisdaan. Na para bang ang lugar na iyon ay naging piping saksi sa isang bagay na mas malaki kaysa sa pagkakamali ng isang bata. Tumingin siya kay Joy at sinabi na kinabukasan ng umaga, magsasagawa sila ng isang buong pagsisid sa tulong ng isang rescue team. Dahan-dahang tumango si Joy, ngunit sa kanyang mukha ay mayroon pa ring pag-aalala na hindi maitago. Matapos maging kalmado ang lahat, nagsindi si Tata Isko ng insenso malapit sa palaisdaan. Ang usok nito ay manipis at umiikot sa hangin na parang isang sumasayaw na hamog. Bumulong siya ng isang dasal sa mahinang boses, na sana ang kaluluwa ng sinumang hindi matahimik ay makahanap ng daan pa uwi. Yumuko si Santos bilang paggalang sa dasal, naramdaman na ang gabi sa San Isidro ay hindi na lamang isang gabi, kundi isang pagtatagpo sa pagitan ng mga buhay at ng mga yumao. Ang gasera sa gilid ng tolda ay nanginginig dahil sa hangin. Ang apoy nito ay sumasayaw, nagbibigay liwanag sa pagod na mukha ng mga pulis na nagsisimula ng matulog. Mag-isang nakaupo si Joy, tinititigan ang tubig na sumasalamin sa maliit na liwanag mula sa lampara. Pakiramdam niya ay may isang bagay sa ilalim na nagmamasid sa kanya. Isang lamig ang gumapang sa kanyang balat, ngunit hindi siya gumalaw. Sa katahimikan, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa tubig, parang maliliit na yabag na tumatagos sa ibabaw. Tumingin siya sa paligid. Walang sinuman. Tanging ang tunog ng hangin na dala ang amoy ng basang lupa. Tinawag siya ni Santos mula sa tolda, sinabihang magpahinga. Dahan-dahang tumayo si Joy at tinitigan ang palaisdaan sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Marahan niyang sinabi na kung totoong may naghihintay sa ilalim, bukas ay magtatapos na ang lahat. Huminto ang ulan na para bang nakikinig sa kanyang mga salita. Malayo pa ang umaga, ngunit sa katahimikan ng gabi sa San Isidro, ang katotohanan ay nagsimula ng gumalaw, dahan-dahan ngunit tiyak, mula sa ilalim ng tahimik na tubig. Sumisikat pa lang ang araw sa San Isidro. Ang manipis na hamog ay nakabitin pa rin sa ibabaw ng palayan at ang tunog ng kampana para sa misa ay marahang umalinggaw mula sa maliit na kapilya sa dulo ng kalsada. Sa likod ng bahay ni Lolo Carding, handa na ang ilang mga pulis. Sa araw na iyon, sisisirin nila ang palaisdaan na dati tinitingnan lang nila mula sa malayo. Nakatayo si Santos sa gilid ng palaisdaan na may seryosong mukha.
Sa tabi niya, sinusuri ni Joy ang mga lubid at simpleng kagamitan sa paghinga na dinala mula sa lungsod. Nagtipon ang mga residente sa malayo, nanonood na may halong takot at pag-usisa. Nakaupo si Tata Isko sa isang upuang kawayan sa ilalim ng puno ng saging, nakikinig sa tunog ng umaalon na tubig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tungkod na para bang nararamdaman niyang may mangyayari. Unang bumaba si Joy sa tubig. Ang lamig ng tubig ay tumusok sa kanyang balat. Ang putik sa ilalim ay malambot at makapal. Bawat hakbang ay nagpapabigat sa kanyang mga paa. Ginamit niya ang isang tungkod na bakal upang suriin ang ilalim. Ilang beses, mga bato at sanga lang ang kanyang natagpuan. Ngunit sa kanlurang bahagi ng palaisdaan, may tumama sa kanyang tungkod na matigas. Sumenya si Joy sa mga pulis sa itaas na hilahin ang lubid. Dahan-dahan nilang hinila ang bagay patungo sa ibabaw. Nang lumitaw ang bagay, umalon ang tubig sa palaisdaan. Lahat ng mata ay nakatuon doon. Ang bagay ay nakabalot sa isang manipis na telang kulay kayumanggi, puno ng putik at may masangsang na amoy. Maingat itong binuksan ng mga pulis. Sa isang iglap, naging mabigat ang hangin. Sa loob ng balot na tela, may isang bagay na nagpatahimik sa lahat. Isang manikang kahoy na may inukit na mukha ng tao. Bahagyang sira at nasira na ng tubig. Sa ilalim nito ay isang maliit na kwintas na gawa sa butil na nakilala ni Joy bilang pag-aari ni Lola Elena na madalas niyang isuot tuwing papunta sa palengke. Matagal na tinitigan ni Santos ang bagay. Lumuhod siya, sinusuri ang ukit sa manika. Ang hugis nito ay parang mukha ng isang batang lalaki na may malungkot na ekspresyon. Sa likod ng manika ay may nakasulat na pinong sulat kamay na kupas na. Ang nakasulat ay, "Marco, aking munti." Huminga ng malalim si Santos, nanikip ang kanyang dibdib. Alam niyang ang manikang ito ay hindi lamang isang laruan, kundi isang simbolo ng pagmamahal na itinago ni Lola Elena para sa kanyang apo. Ngunit, isang bagay na mas nakakagulat ang lumitaw nang bumalik si Joy sa ilalim upang tiyakin na wala ng ibang bagay. Ilang minuto ang lumipas, muli siyang lumitaw na may seryosong mukha. Sa kanyang mga kamay ay isang malaking puting tela na nakatali sa isang lumang lubid. Ibinigay niya ito kay Santos. Nang buksan, lumitaw ang mga bakas ng madilim na mansa na matagal ng tuyo. Yumuko ang lahat ng pulis. Walang nangahas na magsalita. Dahan-dahang isinara ni Santos ang tela at inutusan na dalhin ang bagay sa himpilan para suriin. Matapos ang lahat, muling naging tahimik ang palaisdaan. Ang ibabaw nito ay sumasalamin sa malambot na liwanag ng umaga, na para bang kalalabas lang ng isang lihim na matagal nang iniingatan. Si Tata Isko na nakaupo sa ilalim ng puno ay marahang nagsalita na ang bawat tubig ay tiyak na ibabalik ang anumang nawala. Tinitigan ni Santos ang matanda, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang kahulugang mahirap ipaliwanag. Kinaumagahan, sa himpilan ng pulisya, ang paunang pagsusuri ay nagpakita na ang puting tela ay naglalaman ng mga bakas ng dugo ng tao na matagal nang nahalo sa tubig. Sa isang sulok ng tela ay natagpuan ang isang maliit na piraso ng lubid na maihiblang katulad ng lubid sa bag ni Marco. Tinitigan ni Santos ang ulat sa katahimikan. Alam niyang anuman ang nangyari sa bahay na iyon ay hindi isang simpleng aksidente. Pagsapit ng hapon, nakaupo si Santos sa beranda ng himpilan, tinititigan ang araw na nagsisimula ng lumubog sa likod ng bundok. Naalala niya ang sulat ni Lola Elena na puno ng pagmamahal at ang mga sulat sa talaarawan ni Marco na madilim. Dalawang kaluluwang nagmamahalan, ngunit nakakulong sa isang pader ng katahimikan na itinayo ng panahon. Marahan niyang sinabi kay Joy na minsan, ang pagkakamali ay hindi isinilang mula sa puot, kundi mula sa pag-ibig na hindi kailanman na iparating. Tumango si Joy. Tinitigan niya ang langit na nagiging kulay kahel at sinabi na ang palaisdaan ay parang puso ng tao. Habang tumatagal na nag-ipon, lalong nagiging matingkad ang nilalaman nito. Bahagyang humiti si Santos at tumayo. Alam niyang ang susunod na araw ay magdadala ng isang bagong hakbang. Ipinangako niya sa kanyang sarili na anuman ang matuklasan, ang katotohanan ay dapat pa ring ilahad ng may katapatan, hindi ng may galit. Nang bumaba ang gabi, muling naging tahimik ang San Isidro. Ang palaisdaan sa likod ng bahay ni Lolo Carding ay sumasalamin sa maputlang liwanag ng buwan.
Mula sa malayo, umihip ang hangin, dala ang natirang amoy ng insenso sa lumang altar. Sa likod ng tahimik na ibabaw ng tubig, nagsimula ng gumalaw ang isang lihim, naghihintay sa araw kung kailan ito ganap na malalantad. Nang gabing iyon, ang hangin sa San Isidro ay napakalamig. Ang makapal na ulap ay tinakpan ang buwan kaya ang bakuran ng bahay ni Lolo Carding ay nalunod sa isang malambot na dilim. Sa sala ng bahay na ngayon ay ginawang outpost, marahang gumagalaw ang isang gasera. Nakaupo si Santos sa isang mesang kahoy na may mga folder ng ulat sa harap niya. Pumasok si Joy na may dalang isang tasa ng itim na kape na nagsisimula ng lumamig. Walang mahabang pag-uusap sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng panulat at ang hihip ng hangin mula sa bukas na bintana ang maririnig. Matapos ang ilang sandali, sinabi ni Santos sa mahinang boses na patuloy niyang iniisip ang manikang kahoy na natagpuan sa palaisdaan. Pakiramdam niya, ang bagay na iyon ay ang susi sa ugnayan ni Marco at Lola Elena. Marahil sa likod ng simpleng ukit nito ay may isang mensaheng hindi pa nababasa. Inilabas ni Joy ang manika mula sa isang bag ng ebidensya. Inilapag ito sa mesa. Ang liwanag ng gasera ay tumama sa mukha ng manika na bahagyang basag. Kinuha ni Santos ang isang magnifying glass at tiningnan ito ng mas malapitan. Sa ilalim ng manika, nakatago sa likod ng isang layer ng pintura, ay may mga pinong gasgas. Dahan-dahan itong nilinis ni Santos gamit ang isang tela. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na letra. Ang pangungusap ay nagsasabing, huwag iwanan ang bahay. Matagal na natahimik si Joy. Tinitigan niya si Santos na may malalaking mata at bumulong na marahil isinulat ni Lola Elena ang mensaheng iyon para kay Marco nang magsimulang umalis ang bata nang walang paalam. Dahan-dahang tumango si Santos, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang balisa. Alam niyang ang mensaheng iyon ay mas malalim kaysa sa isang simpleng pakiusap ng isang lola. Ang pangungusap ay parang isang dasal na hindi naabot ang patutunguhan. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata, inaalala ang kwento ni Daniel, ang ama ni Marco, na nagsisisi na hinayaan niyang pumunta sa lungsod ang kanyang anak ng masyadong bata. Lahat ng damdaming iyon ng pagkawala ay umiikot ngayon sa isipan ni Santos. Mahigpit niyang hinawakan ang manika na para bang hawak niya ang isang pusong basag. Nagsimulang umambon. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong ay sumabay sa kanilang pag-iisip. Tumingin si Joy sa labas ng bintana at marahang sinabi na tuwing gabi na umuulan ng ganito, lagi niyang naaalala ang kanyang pagkabata. Ang kanyang ina ay madalas na naghahabi habang nagkukwento tungkol sa mga espiritu ng tubig na nagbabantay sa mga lumang bahay. Ayon sa kanya, ang mga espiritong iyon ay magpapakita sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga nagawa. Bahagyang humiti si Santos at sinabi na marahil ang mga espiritong iyon ay umiikot ngayon sa bahay na ito, naghahanap ng isang taong gustong makinig. Biglang umihip ang hangin ng mas malakas. Nanginginig ang gasera hanggang sa halos mamatay na ang apoy nito. Mula sa labas, narinig ang tunog ng pagtilamsik ng tubig, na para bang may isang taong naglalakad sa gilid ng palaisdaan. Mabilis na tumayo si Joy at binuksan ang bintana. Ngunit ang nakita lamang ay isang basang bakuran at ang anino ng mga puno ng saging na gumagalaw. Muli niyang isinara ang bintana, ngunit naiwan pa rin ang pakiramdam ng hindi pagkakomportable. Inutusan ni Santos na magbantay sila ng gabing iyon. Ayaw niyang may pumasok sa lugar ng palaisdaan nang walang pahintulot. Pagsapit ng hating gabi, lumabas si Santos sa bakuran. Huminto na ang ulan, ngunit basa pa rin ang lupa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ng palaisdaan na may maliit na flashlight sa kamay. Ang ibabaw ng tubig ay parang isang itim na salamin na sumasalamin sa madilim na langit. Matagal siyang tumayo doon, tinititigan ang sariling anino sa tubig, isang pagod na mukha, malalim na mga mata, at sa likod nito ay parang may isa pang anino na tumitingin pabalik. Yumuko siya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na ito ay isang refleksyon lamang. Ngunit nang umihip ang hangin at umalon ang tubig, hindi gumalaw ang anino kasabay niya. Ipinikit ni Santos ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Bumulong siya na kung may isang bagay na gustong lumitaw, hayaan na lang bukas kapag sumikat na ang araw, hindi ngayong gabi. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, ang tubig sa palaisdaan ay mas malinaw kaysa karaniwan.
Dumating si Joey na may dalang ulat mula sa laboratorio na ang mga mansa ng dugo sa puting tela ay talagang mula sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Matagal niyang tinitigan ang palaisdaan at marahang sinabi na marahil ngayon na ang oras para magsalita ng buo ang katotohanan. Tumayo si Santos sa tabi niya, tinitingnan ang tahimik na tubig. Nararamdaman niyang ang anino kagabi ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Sa kanyang puso, alam niyang sa pagitan ng putik at katahimikan ng palaisdaan, ang katotohanan ay naghihintay na lamang ng isang hakbang para lumitaw sa ibabaw. Tumingin siya kay Joy at sinabi na dapat silang maging handa na tanggapin anuman ang makikita. Huminto sandali ang tubig at pagkatapos ay umalo ng bahagya dahil sa hangin. Sumayaw ang sinag ng araw sa ibabaw nito. Sa gitna ng katahimikan ng umagang iyon, naramdaman ni Santos na parang nagsasalita ang tubig sa paraang maunawaan lamang ng isang pusong mapagpasensya. Hindi niya alam kung ito ay isang kutob o isang babala, ngunit sigurado siya sa isang bagay, ang anino sa salamin ng tubig ay hindi pa nawawala. Naghihintay lamang ito ng tamang oras upang ipakita ang tunay nitong mukha. Nagsimula ang umaga sa San Isidro na may hamog na tumatakip sa buong lambak. Ang hangin ay malamig at basa. Mula sa malayo, ang tunog ng mga manok at ang lagaslas ng tubig mula sa mga kanal ng palayan ay maririnig ng mahina. Nakatayo si Santos sa gilid ng palaisdaan habang hawak ang isang maliit na talaan. Sa tabi niya, inihahanda ni Joy ang isang kamera at isang lubid na may panukat ng lalim. Sa araw na iyon, plano nilang ibaba ang isang simpleng aparato upang suriin ng mas maigi ang ilalim ng palaisdaan. Ang palaisdaan ay mukhang tahimik, ngunit para kay Santos, ang ibabaw nito ay parang nagtatago ng isang mahabang hininga na pinipigilan. Alam niyang hindi lamang putik at bato ang naroroon, kundi mga alaala, pagsisisi at mga dasal na hindi na iparating. Dahan-dahang ibinaba ni Joy ang aparato. Pumasok ang lubid sa tubig, metro bawat metro, hanggang sa halos umabot na sa ilalim. Ang maliit na screen sa kamay ni Joy ay nagpakita ng isang malabong imahe mula sa ilalim. Sa simula, putik at mga ugat ng puno lamang ang nakikita. Ngunit ilang segundo ang lumipas, lumitaw ang isang malaking anino na hugis sako. Inutusan ni Santos na palakihin ang view. Naging malinaw ang imahe. Ang sako ay nakatali sa isang lumang lubid. Bahagi nito ay nakalas na. Tinitigan ni Joy ang screen na may seryosong mukha. Sumenya si Santos na dahan-dahang hilahin ang aparato. Nang lumitaw ang sako sa ibabaw, isang masangsang na amoy ang pumuno sa hangin. Nagpigil ng hininga ang lahat. Maingat nilang tinanggal ang tali. Sa loob nito ay mga punit na damit at isang pares ng tsinelas na kulay kayumanggi. Nakilala ito ng isa sa mga pulis bilang ang tsinelas na madalas isuot ni Lola Elena tuwing papunta sa palengke. Tinakpan ni Joey ang kanyang bibig, pinipigilan ang kanyang emosyon. Tinitigan lamang ito ni Santos na may mabibigat na mga mata. Hindi niya kailangan ng siyentipikong paliwanag para maunawaan ang kahulugan ng natuklasan. Lumitaw na ang katotohanan kahit hindi pa ito ganap na nagsasalita. Nagsimulang magdatingan ang mga residente sa bakod ng bahay. Ang mga bulungan ay pumuno sa hangin. Ang ilang mga babae ay tinakpan ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga alampay, hindi kayang tingnan ang direksyon ng palaisdaan. Sinubukan silang pakalmahin ng kapitan ng barangay, ngunit kumalat na ang takot at awa. Inutusan ni Santos na muling isecure ang lugar. Alam niya, anuman ang lumitaw sa araw na iyon ay simula pa lamang ng isang mas madilim na kwento. Kinaumagahan, matapos dalhin ang ebidensya sa himpilan, mag-isang nakaupo si Santos sa beranda ng bahay ni Lolo Carding. Ang hangin ay nagdala ng tunog ng mga dahon ng saging na marahang nagkikiskisan, ngunit hindi ito nagdulot ng kapayapaan sa kanyang puso. Tinitigan niya ang palaisdaan na nagsisimula ng sumalamin sa kulay kahel na langit ng takip silim. Ang tubig ay mukhang payapa na para bang hindi kailanman nagtago ng isang lihim. Ngunit para kay Santos, bawat alon ng tubig ay isang boses. Naririnig niya ito na parang isang mahinang bulong na nagmumula sa nakaraan. Naalala niya ang mukha ni Lola Elena sa lumang litrato. Ang kanyang ngiti ay kalmado habang hawak ang kamay ng batang si Marco. Inisip niya ang gabi kung kailan natapos ang lahat. Marahil ay umuulan, tulad ng ibang mga gabi sa San Isidro.
Inisip niya ang tunog ng maliliit na yabag, isang pigil na sigaw, at sa huli, tanging ang tubig na muling naging tahimik. Nanginig ang kanyang puso. Yumuko siya at marahang bumulong na walang tubig na kayang manatiling tunay na tahimik. Lumabas si Joey na may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Umupo siya sa tabi ni Santos, tinitingnan ang parehong direksyon. Matagal silang tahimik, nakikinig lamang sa mga tunog ng kalikasan. Matapos ang ilang sandali, marahang sinabi ni Joey na hindi niya maintindihan kung paano maaaring mawalan ng kontrol ang isang bata ng ganoon kalayo. Sumagot si Santos sa mahinang boses na minsan, ang sakit na hindi nasasabi ay nagiging galit na naghahanap ng sarili nitong anyo. Ang takip silim ay nagsimulang maging gabi. Ang dilaw na liwanag mula sa gasera ay nagbigay liwanag sa kanilang pagod na mga mukha. Sa di kalayuan, umalingaw ang tawag para sa pagdarasal ng gabi mula sa kapilya. Muling tinitigan ni Santos ang palaisdaan at marahang sinabi na marahil ngayong gabi, ang tubig ay mag-iiba ng paraan ng pagsasalita. Tinitigan siya ni Joey nang may pagtataka, ngunit hindi nagtanong. Alam niyang ang mahabang karanasan ni Santos ang nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang kalikasan ay maisariling paraan upang iparating ang katotohanan. Ilang oras ang lumipas, umihip ang malakas na hangin, umingay ang mga dahon ng saging, at umalon ang tubig sa palaisdaan. Mula sa loob ng bahay, narinig ang tunog ng isang bagay na nahulog. Tumakbo si Joey papasok at natagpuan ang frame ng litrato ng pamilya ni Lolo Carding na nakahandusay sa sahig. Basag ang salamin nito, ngunit buo pa rin ang litrato sa loob. Dahan-dahan itong pinulot ni Santos. Sa litrato, nakangiti sina Lola Elena at Lolo Carding habang hawak ang balikat ng batang si Marco. Ngunit ang kakaiba, ang ibabang bahagi ng litrato ay basa, kahit na walang tubig sa paligid. Matagal na tinitigan ni Santos ang litrato at marahang sinabi na marahil ang tubig ay hindi lamang nagsasalita sa pamamagitan ng palaisdaan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga alaala na sinusubukang bumalik. Tumingin siya kay Joey na may malalim na mga mata at sinabi na kinabukasan, kailangan nilang tawagin si Marco, anuman ang mangyari. Dahil sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanya, ang tubig na iyon ay hihinahon at titigil sa pagtawag. Sa labas, marahang umihip ang hangin, dala ang manipis na hamog mula sa palayan. Muling sumalamin ang liwanag ng gasera sa palaisdaan. Ngunit sa loob ng refleksyon, tila may 2 aninong magkatabing nakatayo, isa kay Santos, at ang isa pa ay malabo, parang sa isang batang lalaking nakayuko. Hindi pa gaanong natatapos ang madaling araw nang tumunog ang telepono sa outpost. Si Joey, na abala sa pag-aayos ng mga ulat, ay agad itong sinagot. Mula sa kabilang linya, narinig ang boses ng isang pulis sa Cubao Terminal na nakakilala sa kanya noong nakaraang araw. Sinabi niyang may isang binata na dumating sa istasyon ng terminal kaninang madaling araw at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Lola Elena. Ang bata ay mukhang takot, marumi at nagpapatulong na maihatid sa San Isidro. Tumingin si Joey kay Santos na nakaupo malapit sa bintana. Nagkatinginan sila ng walang imik. Tumango lamang si Santos at ilang minuto ang lumipas, ang sasakyan ng pulisya ay humarurot patungo sa lungsod. Ang langit ng umaga ay kulay abo pa nang makarating sila sa terminal. Sa tahimik na waiting area, itinuro ng isang pulis ang isang payat na batang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Magulo ang kanyang buhok, mapula ang mga mata, at maputla ang mukha. Nang lumapit si Santos, yumuko ang bata. Marahan niyang tinawag ang pangalan nito, Marco. Dahan-dahang tumingala ang bata, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at pagkatapos ay umiyak ng walang tunog. Lumuhod si Santos sa harap niya at marahang sinabi na walang sinumang mananakit sa kanya. Hindi sumagot si Marco. Inilahad lamang niya ang kanyang nanginginig na kamay na hawak pa rin ang isang pulseras na gawa sa butil na pag-aari ni Lola Elena. Tinitigan ni Joey ang maliit na bagay na iyon nang may mabigat na damdamin. Alam niyang matagal nang nawawala ang pulseras na iyon. Hinawakan ni Santos ang balikat ni Marco at inanyayahan siyang umuwi sa barangay. Sumunod ang bata ng walang maraming salita, na para bang ang pagod ay kinain na ang lahat ng salitang mayroon siya. Ang biyahe patungong San Isidro ay tila napakahaba. Nakaupo si Marco sa likurang upuan, nakatingin sa labas ng bintana na may blangkong mga mata. Sa kahabaan ng daan,
ang mga palayan at puno ay tila tumatakbo pabalik sa likod ng bintanang may hamog. Paminsan-minsan ay tumitingin si Santos sa bata. Sa kanyang puso, hindi siya nakakakita ng isang salarin o isang saksi, kundi isang batang naligaw sa pagitan ng pagsisisi at pagkawala. Nang dumaan ang sasakyan sa arko ng barangay, mas humigpit ang hawak ni Marco sa pulseras. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang kandungan. Hindi nagtanong si Santos. Alam niyang hindi pa oras para magsalita. Sa harap ng bahay ni Lolo Carding, nagtipon na ang mga residente. Nagbulungan sila nang makita si Marco na bumaba mula sa sasakyan. Ang ilan ay marahang umiling. Ang iba naman ay yumuko sa katahimikan. Lumapit ang kapitan ng barangay, namumula ang kanyang mga mata dahil sa kalungkutan. Hiniling ni Santos na huwag munang humusga ang sinuman hanggat hindi pa malinaw ang lahat. Dahan-dahang naglakad si Marco patungo sa bahay na dati niyang tinitirhan. Ang kanyang mga hakbang ay nanginginig na para bang bawat yapak ay nagdadala ng mabibigat na alaala. Huminto siya sa may pintuan, nakatingin sa loob ng silid na puno ng alikabok at amoy ng lumang kahoy. Tumayo si Santos sa tabi niya, hinahayaan siyang tumayo ng walang pilitan. Sa katahimikan na iyon, ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga yero ay nagdala ng isang kaluskos na parang isang bulong. Marahang sinabi ni Marco na madalas niyang marinig ang tunog na iyon tuwing gabi mula nang umalis siya sa bahay. Ang tunog ng tubig na tumatawag sa kanyang pangalan. Ang parehong tunog noong naglalaro siya sa gilid ng palaisdaan noong bata pa siya. Tumingin si Joy kay Santos, ngunit tumango lamang si Santos, hinihiling sa bata na magpatuloy. Yumuko si Marco, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinabi niya na sa huling gabi, bago siya umalis, nagalit siya dahil pinagalitan siya ng kanyang lolo. Gusto niya itong takutin gamit ang isang maliit na kutsilyo, ngunit ang lahat ay naging mabilis at madilim. Pagkatapos noon, tanging tubig, putik, at takot na lamang ang natira. Pumuputok ang kanyang boses, ngunit patuloy siyang nagsalita. Sinabi niya na mula ng gabing iyon, sa tuwing matutulog siya, lagi niyang nakikita ang anino ng kanyang lolo at lola na nakatayo sa gilid ng palaisdaan, nakatingin sa kanya ng walang imik. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog sa lungsod. Dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang tunog ng tubig. Gusto niyang umuwi, ngunit takot siya. Matagal na tinitigan ni Santos ang bata at sinabi na ang katotohanan ay hindi kailanman malulunod, tulad ng tubig na laging naghahanap ng daan upang dumaloy. Humagulgol si Marco, nanlambot ang kanyang mga tuhod. Sinalo siya ni Santos upang hindi siya matumba. Lahat ng tao sa paligid ay tahimik. Tanging ang tunog ng maliliit na hikbi ang maririnig sa gitna ng hihip ng hangin. Pagsapit ng hapon, nakaupo si Marco sa gilid ng palaisdaan na nakayuko. Nakatayo si Joy sa likod niya, pinapanatili ang distansya. Dahan-dahang lumapit si Santos at inilapag ang manikang kahoy sa tabi ng bata. Tinitigan ito ni Marco na may namamagapang mga mata. Hinawakan niya ang manika, hinaplos ang basag nitong pisngi, at sinabi na ginawa iyon ng kanyang lola para sa kanya. Bahagya siyang umiti sa unang pagkakataon. Walang sinabi si Santos, tumayo lamang sa tabi niya, tinitingnan ang refleksyon ng araw sa tubig na marahang kumikinang. Sa tahimik na hapong iyon, ang palaisdaan ng San Isidro ay tila muling huminga. Sumasalamin ang tubig sa dalawang figura, isang batang bumalik na at isang lalaking nakakaunawa sa kahulugan ng pagsisisi. Umihip ang hangin, dala ang tunog ng mga dahon ng saging, at sa loob nito, tila may isang mahinang bulong na nagsasabing ang tahanan ay laging alam ang daan pauwi para sa mga taong may lakas ng loob na umamin sa pagkakamali. Dahan-dahang bumaba ang hapon sa San Isidro, dala ang isang ginintuang liwanag na malambot sa pagitan ng mga dahon ng saging at kawayan. Ang langit ay maliwanag matapos ang maraming araw na binalot ng ulan. Tahimik ang ihip ng hangin. Ngunit mabigat pa rin ang kapaligiran sa bahay ni Lolo Carding. Sa harap ng palaisdaan na nagsisimula ng linisin, nakaupo si Marco sa isang banig, napapaligiran ng ilang mga pulis at residente ng barangay. Sa tabi niya, hawak ni Santos ang isang folder ng ulat, habang si Joy ay tinititigan ang tubig ng palaisdaan ng malalim. Mukhang pagod si Marco, maputla ang kanyang mukha at namamaga ang mga mata. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko tulad ng dati.
Nakatingin siya ng diretso sa tubig na sumasalamin sa liwanag ng takip silim. Sinabi niya sa mahinang boses na sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nangahas na bumalik dahil takot siyang makita muli ang lugar na ito. Ngunit ngayon, matapos malantad ang lahat, gusto lamang niyang humingi ng tawad. Tahimik na nakinig si Santos. Walang tanong, walang akusasyon, tanging katahimikan na nagbibigay ng espasyo para sa pagsisisi. Ang ilang mga residente ay marahang umiyak. Naalala nila kung gaano kabait si Lola Elena na laging nagbibigay ng libreng gulay sa mga anak ng kapitbahay, at si Lolo Carding na madalas na nag-aayos ng mga kasangkapan ng mga residente ng walang bayad. Ngayon, wala na ang dalawang matanda, ngunit ang kanilang pagmamahal ay nananatili sa bawat sulok ng bahay. Si Tata Isko na nakaupo sa isang upuang kawayan sa ilalim ng puno ay marahang nagdasal. Ang kanyang boses ay paos ngunit matatag, na para bang inihahatid ang dalawang kaluluwa sa isang payapang lugar. Dahan-dahang tumayo si Santos at hiniling sa lahat na bigyan ng espasyo si Marco. Ibinigay niya ang isang bungkos ng sampagita sa kamay ng bata. Tinanggap ito ni Marco nang nanginginig at naglakad patungo sa gilid ng palaisdaan. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang. Bawat yapak ay malinaw na naririnig sa gitna ng tunog ng mga insekto sa hapon. Lumuhod siya, tinitigan ang tahimik na tubig, at pagkatapos ay inilagay ang mga bulaklak, isa-isa, sa ibabaw. Dahan-dahang lumutang ang mga bulaklak, dinala ng maliit na agos patungo sa gitna ng palaisdaan. Sumasalamin ang tubig sa mukha ni Marco na ngayon ay mas kalmado na. Marahan niyang sinabi na gusto niyang malaman ng kanyang lolo at lola na nagsisisi siya. Gusto niyang patawarin nila siya. Nanginginig ang kanyang boses ngunit tapat. Ang ilang mga talulot ng bulaklak ay dumikit sa kanyang mga kamay. Tumingin si Santos mula sa malayo. Basa ang kanyang mga mata, ngunit may manipis na ngiti sa kanyang labi. Alam niyang ang pag-amin ay hindi laging dumarating sa salita, kung minsan, ito ay dumarating sa mga luhang bumabagsak ng walang tunog. Lumapit si Joy at umupo sa tabi ni Santos. Marahan niyang sinabi na marahil ngayon, ang tubig ng palaisdaan ay kalmado na dahil ang hinihintay ay bumalik na. Tumango si Santos. Tiningnan niya ang palaisdaan na sumasalamin sa kulay kahel ng takip silim. Sa refleksyon, tila may dalawang malabong figura na nakatayo sa kabilang panig, marahang nakangiti na parang mga aninong umuwi na. Ang ilang mga batang nanonood mula sa malayo ay nagsimulang tumakbo pa uwi. Ang kanilang masayang boses ay sumira sa katahimikan ng hapon. Lumapit ang kapitan ng barangay kay Santos, nagpasalamat dahil sa pagbabalik ng katotohanan sa barangay. Sumagot si Santos na ang nagdala ng kapayapaan ay hindi siya, kundi ang lakas ng loob na umamin sa pagkakamali. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay tahimik na nakaupo sa gilid ng palaisdaan. Hawak pa rin ng kanyang mga kamay ang natitirang mga bulaklak. Nang magsimulang lumubog ang araw, umihip ang hangin mula sa hilaga, dala ang amoy ng basang lupa at sampagita. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sinabi na sa unang pagkakataon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Lumapit si Santos, tinapik ang kanyang balikat, at sinabi na ang bawat tao ay may karapatan sa isang pangalawang pagkakataon, basta't handa siyang matuto mula sa kanyang mga sugat. Ang takip silim ay naging gabi, ang liwanag mula sa gasera sa bahay ay sumasalamin sa tubig ng palaisdaan na ngayon ay parang isang malinaw na salamin. Sa loob nito, ang mga talulot ng sampagita ay dahan-dahang umiikot na parang isang dasal na hindi tumitigil. Nakatayo si Joy malapit sa pinto, matagal na tinitingnan ang tanawin. Bumulong siya na ngayong gabi, ang San Isidro ay hindi na nakakatakot. Ngayong gabi, natuto ang barangay na magpatawad. Tumingin si Santos sa langit na nagsisimula ng dumilim. Naramdaman niyang ang hangin ay nagdadala ng isang mahinang mensahe mula sa nakaraan na para bang nagpapasalamat sina Lola Elena at Lolo Carding mula sa malayo. Yumuko siya bilang paggalang sa direksyon ng palaisdaan at sinabi sa kanyang puso na malapit nang matapos ang kanyang tungkulin dito. Ngunit sa likod ng kapayapaan na iyon, alam niyang mayroon pang isang huling hakbang na kailangang gawin, isang hakbang na magsasara sa mahabang kwentong ito ng may buong kahulugan. Ang huling umaga sa San Isidro ay sinalubong ng malambot na sikat ng araw na tumagos sa manipis na hamog sa pagitan ng mga puno. Nagliliparan ang mga ibon sa ibabaw ng palaya na basa pa mula sa hamog.
Ang hangin ay amoy basang lupa na may halong aroma ng sampagita na naiwan kagabi sa palaisdaan. Sa bakuran ng bahay ni Lolo Carding, ang kapaligiran ay tahimik ngunit payapa. Nakatayo si Santos sa ilalim ng isang puno ng saging, tinitingnan ang tubig ng palaisdaan na ngayon ay malinaw, sumasalamin sa asul na langit. Dumating si Joey na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Ibinigay niya ito ng walang imik. Pareho silang nakatayo, tinitingnan ang tubig na marahang gumagalaw. Sa kabilang panig ng palaisdaan, nakaupo si Marco na nakasuot ng simpleng puting damit na ibinigay ng isang pulis. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tinitigan niya ang tubig ng walang takot, na para bang ang bigat sa kanyang dibdib ay natunaw na kasama ng panahon. Dahan-dahang lumapit si Santos. Umupo siya sa tabi ng bata. Ang tunog ng mga ibon at ang hihip ng hangin ang naging background ng kanilang pag-uusap. Sinabi ni Santos na ang buhay ay laging nagbibigay ng pagkakataon upang itama ang mga pagkakamali. Hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa paggawa ng isang bagay na mabuti. Tumingin sa kanya si Marco, ang kanyang mga mata ay malambot, ngunit kumikinang dahil sa pigil na luha. Sinabi niya na pagkatapos niyang lumabas sa kulungan, gusto niyang manirahan sa barangay at alagaan ang palaisdaan na ito. Gusto niyang gawin itong isang lugar kung saan matututo ang mga bata na ang tubig ay maaaring magtago ng maraming kwento. Matagal na tinitigan ni Santos ang bata at pagkatapos ay tumango. Alam niyang ang desisyong iyon ay hindi isinilang mula sa takot, kundi mula sa isang pagsisisi na naging isang aral. Tinapik niya ang balikat ni Marco at sinabi na ang palaisdaan na ito ay dating saksi ng kalungkutan at ngayon, hayaan itong maging saksi ng pagbangon. Bahagyang umiti si Marco. Sa unang pagkakataon, ang ngiting iyon ay tapat. Dumating ang kapitan ng barangay kasama ang ilang mga residente. Magdarao sila ng isang panalangin bago ganap na linisin ang palaisdaan at gawing isang alaala para sa pamilya ang lugar. Lahat ay tumayo sa isang bilog, yumuko at pinangunahan ni Tata Isko ang dasal sa nanginginig na boses. Nagpasalamat siya dahil sa wakas ay lumitaw na ang katotohanan dahil ibinalik na ng tubig ang nawawalang boses. Sa dasal na iyon, walang galit, tanging pag-asa na ang lahat ng kaluluwang nanirahan sa bahay na ito ay maging payapa. Pagkatapos ng dasal, nagkamayan ang mga residente. Tumingin si Joey kay Santos na may maliit na ngiti. Marahan niyang sinabi na marahil ito ang unang pagkakataon na natapos niya ang isang kaso na hindi pakiramdam na nanalo o natalo, tanging pakiramdam na makatao. Tumango si Santos. Sumagot siya na ang kanilang tungkulin ay hindi lamang hanapin kung sino ang nagkasala, kundi pati na rin hanapin ang dahilan upang hindi na ito maulit ng iba. Ang langit sa San Isidro ng tanghaling iyon ay malinis, walang ulap. Naglalaro ang mga bata sa daan ng lupa habang tumatawa. Ang mga bulaklak sa maliit na hardin sa likod ng bahay ni Lolo Carding ay nagsimulang mamukadkad na para bang nakikilahok sa bagong kapayapaang umusbong doon. Tinutulungan ni Marco ang mga residente na palitan ang mga lumang tabla sa gilid ng palaisdaan. Nagtatrabaho siya sa katahimikan, ngunit sa kanyang mukha ay may isang malambot na liwanag. Pinanood siya ni Joy mula sa malayo, nakakaramdam ng pagmamalaki at lungkot ng sabay. Pagsapit ng hapon, dahan-dahang bumaba ang araw sa likod ng burol. Nakatayo si Santos sa dulo ng kalsada, tinitingnan ang bahay sa huling pagkakataon. Alam niyang ang kanyang paglalakbay sa barangay na ito ay nagturo sa kanya ng isang bagay na wala sa mga aklat o pagsasanay sa pulisya. Natutunan niya na sa likod ng bawat krimen, laging may isang kwento ng isang taong nasaktan. At ang paghilom ay hindi dumarating mula sa parusa, kundi mula sa lakas ng loob na umamin at magbago. Lumapit sa kanya si Marco. Dala niya ang isang bungkos ng sampagita at ibinigay ito kay Santos. Sinabi niya sa mahinang boses na ang bulaklak na ito ay para sa mga yumao at para sa mga taong nagdala ng liwanag. Tinanggap ni Santos ito, basa ang kanyang mga mata, ngunit nakangiti ang kanyang labi. Inilagay niya ang bulaklak sa ibabaw ng palaisdaan. Ang mga puting talulot ay dahan-dahang lumutang, bumubuo ng isang maliit na bilog sa gitna ng tubig. Umihip ang hangin mula sa direksyon ng bundok, dala ang amoy ng tuyong damo at ang malambot na tunog ng nagkikiskisang kawayan. Sa langit, ang manipis na ulap ay marahang gumagalaw. Tinitigan ni Santos ang palaisdaan sa huling pagkakataon bago umalis.
Sa ibabaw ng tubig, nakita niya ang refleksyon ng tatlong figura, siya, si Joy, at si Marco na magkatabing nakatayo. Ngunit sa likod ng refleksyon na iyon, malabong nakita ang dalawang anino ng matanda na payapang nakangiti na parabang nagpapaalam. Nang magsimulang umalis ang sasakyan sa barangay, nakatayo si Marco sa harap ng bahay, nakatingin sa direksyon ng kalsada hanggang sa mawala ang sasakyan sa likod ng isang liko. Pagkatapos ay lumingon siya sa palaisdaan. Ang tubig nito ay kumikinang dahil sa liwanag ng takip silim, tahimik at walang alon. Alam niyang magbabago ang kanyang buhay, ngunit sa kanyang puso, ipinangako niyang aalagaan ang lugar na iyon magpakailanman, upang wala ng tubig na kailangang magtago ng isang lihim. Dahan-dahang bumaba ang gabi, lumitaw ang buwan sa ibabaw ng burol, sinasalamin ang liwanag nito sa ibabaw ng palaisdaan. Huminto ang hangin at muling narinig ang tunog ng mga kuliglig sa malayo. Sa ilalim ng tahimik na langit na iyon, natapos na ang lahat ng kwento. Hindi sa sigaw, hindi sa luha, kundi sa isang payapang katahimikan, at isang dasal na marahang umiikot sa ibabaw ng tubig. Para sa mga nabubuhay pa, ang